Nagbabala ang Taiwan sa Pilipinas na posibleng isusunod ng China ang bansa kapag nakuha na umano nito ang Taiwan. Base umano yan sa isang sex war plan ng China kung saan isa-isang aatakihin ng China ang nakapalibot na bansa upang makuha ang mga teritoryong anilay bahagi ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. At Senate President Ping Lacson inihayag nito na ang pagpuksa sa korupsyon ay isa umanong susi sa pagtulong sa Pilipinas na maaring palakasin ang kakayahang militar ng bansa upang hindi na tayo inaapi ng China. Habang naalarma naman ang otoridad matapos nilang maaresto ang isang Mongolian national na isa umanong espiya ng China at napag-alaman din ng otoridad na isa pala siyang fighter jet pilot ng People's Liberation Air Force ng China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Nagbabala si Taiwan President Lai Ching-te na ang bansang Japan at Pilipinas ay maaring maging susunod na target ng China kapag nakuha na umano nito ang Taiwan. Ito daw ay base sa inilabas na listahan noong 2021 na tinatawag nilang sex war plan ng China. Ito ay layon ng China na bawiin ang mga nakuhang teritoryo nito upang makumpleto ang expansionist agenda na matagal nang gustong bawiin ni Xi Jinping at ng Chinese Communist Party. 和平无价，战争没有赢家。台湾提升国防不是要侵略任何国家，我们只是要守护我们习以为常的生活。我们对和平可以有理想，但不该有幻想。 一纸协议无法换取和平，唯有实力才能够确保真和平。备战才能够避战，能战才能够止战。 Kabilang sa mga plano nitong atakihin upang makuha ang sinasabi nitong kanilang teritoryo, una ay ang sunod ang Pilipinas, India, Japan, Mongolia at Russia. Kahit na ang Russia ay matalik na kaibigan ng China, ay kailangan umano nitong makuha ang ilang bahagi ng Russia dahil kasama iyon sa kanilang mapa. Patuloy na pinapalakas ni Xi Jinping ang puwersang militar ng China kahit na nagkakagulo ngayon ang administrasyon nito laban sa ilang mga opisyal ng militar ng China at hindi rin tumitigil ang China sa pagdevelop ng iba't ibang mga armas. Sinabi ni Lai Ching-te na nakakabahala umano ito dahil kapag nagtagumpay umano ang China sa plano nito ay hindi malayong salakayin din ng China ang Amerika pati na rin ang Europa. Sinabi ni Lai na tiwala siyang aaprubahan ng parlamento ang karagdagang 40 billion US dollars na pondo upang suportahan ang mga kritikal na pagkuha ng mga armas sa depensa habang binalaan naman ni Xi Jinping ang Amerika laban sa pagbebenta ng mga armas sa Taiwan. Ngunit sinabi ni Lai na pinanindigan ng Amerika ang Taiwan at hindi kailangang gamitin ito bilang isang bargaining chip sa Beijing. Iginiit naman ng Taiwan na lalabanan nito ang China habang naniniwala ito sa Japan na sasamahan sila sa laban. 我想高市早苗首相之所以赢得日本广大民众的支持，也是因为他除了强化日本的国力，让日本强大富裕以外，也展现了日本将共同携手友盟，维护区域和平稳定的决心。 所以台湾也应该要这样做，我们就有一个稳定的预算的来源。那我们将资源集中在我们迫切所需要的能力建构上面。那这一点，我们不希望台湾成为印太集体嚇阻力量里面的破口。 Samantala, sinabi naman ni Senate President Ping Lacson na ang pagpuksa sa korupsyon ay susi sa pagtulong sa Pilipinas na maging isang kapangyarihang ekonomiya tulad ng Japan at palakasin ang militar nito kabilang ang pagtatanggol nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni Lacson ang pahayag noong Sabado kasunod ng pagsamsam ng Japan sa isang barkong pangisda ng China at pag-aresto sa kapitan nito sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Japan at China. Sinabi ni Lacson sa isang post nito na kung kaya lang sana ng Pilipinas na puksain ang korupsyon ay magiging isang kapangyarihang pang-ekonomiya tayo at maaari nating i-upgrade ang ating kakayahan sa militar upang hindi na tayo isang bansang inaapi.
At sa ibang balita naman mga kabayan, inaresto ng Bureau of Immigration ang isang Mongolian national dahil sa umano'y aktibidad ng pang-espiya sa Zambales. Sa isang pahayag noong linggo, sinabi ng Bureau of Immigration na si Bolbaatar Bolderdin ay inaresto sa isang aviation academy sa Iba, Zambales. Ayon sa Bureau, isiniwalat ng mga record ng intelligence na si Bolderdin ay isang lubos na sinanay na piloto na may malawak na background sa militar. Siya ay nagtapos sa Defense University of Mongolia at sa Civil Aviation University of China. Higit sa lahat, nakakuha siya ng lisensya bilang isang fighter jet pilot mula sa People's Liberation Army Air Force Aviation University at dati ring nagsilbi bilang isang sundalo na may karanasan sa pakikipaglaban sa mga fighter aircraft. Naalarma ang mga otoridad tungkol sa kanyang presensya sa Zambales dahil sa estratehikong kalapitan nito sa West Philippine Sea. Sa partikular, ang kanyang mga aktibidad sa pagsasanay sa Iba, Zambales ay matatagpuan humigit kumulang 120 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, isang pinagtatalunang maritime area na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng China. Sinabi ng kawanihan na tumitindi ang investigasyon kay Bolderdin matapos maiulat na nagsasagawa siya ng hindi otorisadong pagmamanman habang nagsasagawa ng solo flight exercises. Ipinahiwatig na mga surveillance footage at nakumpiskang datos mula sa Mongolian national na kumuha siya ng mga aerial photography sa Iba Airport at kalapit na lugar sa Palawig River na matatagpuan humigit kumulang 5 nautical miles mula sa paliparan. Possible isa siyang conducting espionage sa Pilipinas at doon siya ay ayon po sa report, siya po ay kumukuha ng mga pictures doon sa area sa Zambales na alaman po natin na ito po ay ngayon contested area po ito ng iba't ibang bansa including yung Pilipinas at sa China. Siya ay inakusahan ng paglabag sa Philippine Immigration Act sa pamamagitan ng pakikisangkot sa mga aktibidad na hindi naaayon sa kanyang visa o special permit. Inakusahan din ng mga otoridad na pumasok siya sa bansa sa pamamagitan ng pandaraya o maling representasyon sa pamamagitan ng hindi pagsisiwalat ng kanyang dating ugnayan sa militar at pagsasanay sa fighter aviation sa kanyang aplikasyon. Jet fighter pilot din siya, nag-aral din siya doon sa China. At isa sa nakikita ng ating intelligence group na possibility po, siya po ay ginagastuhan, finance ng Chinese government. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Bureau of Immigration Warden Facility habang hinihintay ang formal na proseso ng deportation at karagdagang investigasyon sa kanyang pinaghihinalaang ugnayan sa mga operasyon ng dayuhang espiya. Nabanggit ang pagproseso sa kanyang deportation, ibig sabihin ay mukhang makakauwi na ito sa China mga kabayan. Abay wala din, magpapadala uli ang China ng kapalit.